Ang Mang Inasal ay isa sa pinakamalaking fast food at casual diner chain sa Pilipinas. Kilala sa kanilang unlimited rice, masarap na inasal na manok at sariwang sausawan ng suka at kalamansi. Maraming Pilipino ang natuwa sa kanilang unique na konsepto ng Pinoy barbecue fast food na naging paborito lalo na sa mga kabataan, mga pamilya at mga nagmamadaling kumain. Ngunit bago ka pumunta at kumain dito, may ilang bagay marapat mong malaman na maaaring makaimpluwensya sa iyong kalusugan, budget at pangmatagalang lifestyle goals. Hindi ito anti-Mang Inasal, higit pa rito ay isang paalala para sa mas maalam at mas balanseng pagdedesisyon kung kailan at paano kumain sa ganitong uri ng restaurants. Sa video na ito, bibigyan ka namin ng 6 na malalalim na dahilan kung bakit hindi mo dapat basta kumain sa Mang Inasal, lalo na kung hindi mo pa napapanood ang buong paliwanag. Base ito sa mga nauusong pag-aaral sa nutrisyon, kalusugan ng puso, pag-aalaga sa timbang at praktikal na tips sa pagbabudget. Sa huli, magiging mas empowered ka sa iyong food choices at malalaman mo kung kailan okay lang kumain at kailan dapat umiwas muna. Tara! Simulan na natin. Unang dahilan, mataas na sodium content. Isa sa pinakamalaking issue sa mga pagkain sa fast food tulad ng Mang Inasal ay ang mataas na sodium o asin na nilalaman. Ayon sa mga pag-aaral, ang karaniwang porsyon ng inasal at sausawan na ginagamit sa Mang Inasal ay maaring magkaroon ng sodium na lampas sa rekomendadong daily intake. Ang World Health Organization ay naguulat na ang mataas na sodium intake ay may direktang koneksyon sa mataas na blood pressure at risk ng cardiovascular diseases. Ang sausawan ng suka at bawang, pati na ang toyo at kalamansi na madalas gamitin, ay pawang nagdadagdag pa sa kabuuang sodium level ng meal. Kapag paulit-ulit na pagkain ito, lalo na kung halo pa ang unlimited rice, madali kang makalampas sa ideal sodium intake kada araw. Para sa karamihan ng adult, ang recommended sodium intake ay hindi hihigit sa 2,000. Pangalawang dahilan, mataas na calories dahil sa unlimited rice. Isa pang dahilan kung bakit hindi mo dapat agad kumain sa Mang Inasal ay ang konsepto nila ng unlimited rice. Oo, masarap at sulit sa panlasa, pero ang sobrang kanin ay mabilis na nagiging sobrang calories, lalo na kung may kasamang inasal, sausawan at iba pang side dishes. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang sobrang carbohydrate intake ay maaaring magdulot ng pagtaas sa blood sugar at posibleng magpahirap sa pagkontrol ng timbang. Kung ikaw ay nagmamasid sa iyong weight loss goals o blood sugar levels, ang sobrang rice ay hindi ka nakakatulong. Dagdag pa rito, ang isang serving ng rice sa Mang Inasal ay may maaaring umabot ng 200-300 calories o higit pa. At kung uulitin mo ito ng maraming beses sa isang meal, mabilis kang makakaabot ng 800 to 1,000 calories o lampas pa. Ang sobrang calories ay pwedeng magdulot ng weight gain, lalo na kung hindi ka nag-eehersisyo ng husto. Kaya bago ka magdesisyon na kainin ng unlimited rice, isipin muna ang iyong overall goals. May mga mas balansing alternatibo na pwedeng sagutin ang iyong gutom nang hindi inuuna ang sobrang carbohydrates. Ang pagkaalam sa tamang calories ay isa sa pinaka-importante sa healthy eating. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong dahilan, high fat at saturated fat content. Ang inasal na manok sa Mang Inasal, habang masarap, ay maaaring mataas din sa fat at saturated fat, lalo na kung kasama ang balat. Ang pag-aaral sa nutrition science ay nagpapakita na ang mataas na saturated fat intake ay maaaring magpataas ng LDL cholesterol o bad cholesterol na konektado sa risk ng heart disease at stroke. Kahit ang manok ay itinuturing na healthier option kumpara sa red meat, ang paraan ng pagluluto at mga marinades na ginagamit sa Mang Inasal ang nag-aambag ng mas mataas na fat content. Kapag madalas kang kumain ng ganitong high-fat na pagkain, lalo na kung hindi balance sa gulay at prutas, nagiging mabigat sa puso ang iyong daily diet. Ang American Heart Association ay nagre-recommend na limitahan ang saturated fat sa hindi hihigit sa 5 to 6% ng total daily calories,
Pero ang isang masarap na serving sa mang inasal kasama ang sausawan at rice ay madaling umabot o humihigit dito. Kaya kung concern ka sa heart health o cholesterol levels, mas mainam na pumili ng lean cuts ng protein o mag-alternate ng mas masustansyang meals bago tumuloy sa isang heavy fast food meal. Pang-apat na dahilan, kakulangan sa fiber at nutrients. Habang ang mang inasal ay nagbibigay ng satisfying at busog-lusog na meal, isa sa pinakamalaking nutritional gaps nito ay ang kakulangan sa dietary fiber at mahahalagang micronutrients. Mahalaga ang fiber para sa maayos na digestion, pagpapababa ng kolesterol at pagkontrol ng blood sugar levels. Ayon sa mga rekomendasyon ng mga nutrition experts tulad ng World Health Organization, WHO, ang adults ay dapat kumain ng hindi bababa sa 25 to 30 grams ng fiber bawat araw para sa optimal health. Ngunit sa isang typical na plato sa mang inasal, kadalasan ay binubuo ito ng kanin at inihaw na karne, at madalas ay kulang o halos walang gulay. Kapag ganito ang regular mong pagkain, mahirap maabot ang daily fiber requirement na napatunayang nakakatulong sa pag-iiwas sa constipation, heart disease at type 2 diabetes. Bukod sa fiber, kulang din sa balance ng vitamins at minerals ang ganitong uri ng fast food meal. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa larangan ng nutrition science na ang mga micronutrients tulad ng potassium, vitamin C, folate at magnesium ay mas sagana sa whole foods gaya ng gulay, prutas at whole grains kaysa sa puro karne at refined rice. Kapag madalas kang kumakain ng ganitong plate na walang kasamang vegetables o salads, maaring magkaroon ng nutrient gap ang iyong diet sa paglipas ng panahon. Para sa pangmatagalang kalusugan, mahalaga ang balanced plate, may sapat na protein, complex carbs, fiber at iba't ibang micronutrients. Isipin muna ito bago umorder, lalo na kung seryoso ka sa iyong healthy eating goals. Panglimang dahilan, behavioral eating at overeating risk. Kapag naroon ka sa mang inasal at nakita mo ang unlimited rice sign, natural na nagiging go mode ang appetite mo. Ang unlimited concept ay isang malakas na psychological trigger. Pakiramdam mo kailangang sulitin ang bayad, kaya mas dadamihan mo ang kuha kahit sapat na ang unang serving. Ayon sa mga pag-aaral sa behavioral nutrition at consumer psychology, mas mataas ang posibilidad ng overeating kapag ang pagkain ay unlimited o madaling i-refill. Ito ay konektado sa tinatawag na external eating cues. Kumakain tayo hindi dahil gutom pa, kundi dahil may visual at environmental signal na nagsasabing available pa. Dagdag pa rito, ipinapakita ng research na ang mas malaking portion size at refill culture ay nagdudulot ng mas mataas na calorie intake nang hindi napapansin. Kapag kasama ang barkada o pamilya, nadadagdagan pa ito dahil sa social facilitation effect. Mas napaparami ang kain kapag masaya ang usapan at sabay-sabay kumakain. Bago mo pa mamalayan, ang total calories ng meal ay maaari nang umabot o lumampas sa recommended daily intake para sa isang adult. Ang overeating ay hindi lang tungkol sa timbang. Ayon sa clinical nutrition studies, maaari itong magdulot ng bloating, acid reflux, sluggishness at blood sugar spikes na sinusundan ng energy crashes. Kaya mahalagang maging mindful. Tanungin ang sarili, gutom pa ba talaga ako o gusto ko lang sulitin ang unlimited? Ang conscious portion control at mabagal na pagkain ang susi sa mas balanseng kalusugan sa pangmatagalan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-anim na dahilan. Budget at food value versus health trade-off. Ang pagkain sa mang inasal ay kadalasang peg ng budget-friendly meals para sa mahame. Oo, mura ang combo at tila sulit ang unlimited rice, pero mahalagang suriin ang tinatawag na food value versus health trade-off. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga institusyong gaya ng Harvard T.H. Chan School of Public Health at World Health Organization,
ang sobrang pagkain ng high sodium, high calorie at high fat meals ay may direktang kaugnayan sa pagtaas ng risk ng hypertension, obesity at cardiovascular diseases. Ibig sabihin, kahit mababa ang presyo sa umpisa, maaaring mas mahal ang kapalit sa long-term health. May mga research din na nagpapakita na ang nutrient-dense meals, mayaman sa fiber, lean protein at essential vitamins ay mas nakakatulong sa disease prevention at mas mababang healthcare costs sa hinaharap. Halimbawa, ang grilled fish with brown rice at sariwang gulay na inihanda sa bahay o sa mas balanced na kainan ay mas mataas ang nutrient density kumpara sa typical fast food plate na mataas sa refined carbs at sodium. Kung iisipin ang cost per nutrient imbes na cost per calorie, mas makikita natin ang tunay na value ng pagkain. Ang tunay na challenge sa budget eating ay hindi lang kung magkano ang ginastos mo ngayon, kundi kung paano nito pinapangalagaan o pinapahina ang katawan mo sa paglipas ng panahon. Sa panahong laganap ang diet-related chronic diseases sa Pilipinas, ang mindful spending sa pagkain ay hindi luho. Isa itong matalinong investment para sa mas mahabang at mas malusog na buhay. Pangwakas na kaisipan. Hindi namin sinasabing hindi ka na dapat kumain sa mang inasal kailanman. Marami pa ring masasayang alaala, masasarap na pagkain, at bonding moments kasama ang pamilya at kaibigan doon. Ang layunin ng video na ito ay hindi paninira, kundi pagbibigay ng tamang informasyon at awareness. Batay sa mga pag-aaral sa nutrisyon at public health, ang madalas na pagkain ng high sodium, high fat, at refined carbohydrate meals ay maaaring magpataas ng risk sa hypertension, obesity, at cardiovascular disease kapag hindi nababalanse. Ibig sabihin, hindi ang isang beses na pagkain ang problema, kundi ang consistency ng unhealthy patterns. Ang mindful eating, ayon sa mga research sa behavioral nutrition, ay nakakatulong upang mas makontrol ang portion sizes, mabawasan ang overeating, at mas maging aware sa tunay na gutom kumpara sa emotional o habitual eating. Sa huli, ikaw pa rin ang may hawak ng kontrol sa laman ng plato mo, sa dami ng kanin mo at sa mga side dishes na pipiliin mo. Ang tunay na goal ay hindi pag-iwas sa isang restaurant, kundi ang pag-unawa kung paano naaapektuhan ng food choices ang long-term health mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang balanseng pagkain na may sapat na protina, fiber, gulay at controlled sodium intake ay mas nakakatulong sa weight management, heart health at blood pressure control. Ang pagiging mas maalam ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang pumili ng naayon sa health goals mo. Kung nais mong magbawas ng timbang, palakasin ang puso, o magkaroon ng mas stable na energy araw-araw. Kaya bago ka umorder ng inasal at unlimited rice, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay gutom, nakasanayan, o tunay na nourishment? Minsan, ang pinaka-worth it na pagkain ay hindi ang pinakamarami, kundi ang pinakabalanse at nagbibigay ng tamang fuel sa katawan mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.